Pagkatapos ng 3 dekadang binahayan itong area ng Nia Road, kitang-kita na ang lawak. Pagkatapos ng sunod-sunod na demolition dito, nagkaroon ulit ng aberya. Nasunugan ulit itong mga natitirang bahay at mahigit 15 houses ang nadamay dito. Tama po yan dito sa area na to, kaya mapapansin mo, may mga umuusok ulit. Pero ng artist perspective, kung ano magiging itsura nitong gagawin nilang pabahay dito sa Nia Road. Barangay Pinyahan. Nasunugan na naman daw ulit itong mga bahay dito. Di ba ongoing yung demolition? Bungkag ng mga balay. Yan, ito na yung update natin. Tanggal yung mga bahay dito sa harap. Nilagyan na siya ng bakod. At ngayon para meron na ang design dito para sa gagawing pabahay. Ngayon yung mga nakatira dito ngayon nalipat dito sa kabila. Malawak. Alam nyo ba dito puno itong mga obstruction dati. Ang design. Ang gagawin pala dito is 4PH Tia Road Urban Development Project. Ito na yung artist perspective. So 4PH kasama sa Pambansa Pabahay para sa Pilipino program. Ito yung pabahay ng administrasyon ngayon. Bali, kwanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 7 building. So guys, ito na yung tinatawag nila. So kwanto siya? High-rise building. Yung parang condo style. So parang ito rin natitira mga bahay pala dito. So marami pa pala dito kabayan na hindi pa nabigyan ng relocation. Yung iba dito muna nakatira. Oh, wala. Clear na pala dito. Pinapatag na. Grabe, bilis pala na. Tanggalin yung mga debris, oh. Yan guys, wala na mga debris dito. Yan na lang yung mga natitirang ihakot nila. Grabe, lawak na, no? Bago lang ulit. Doon daw sa kabila naman eh. Ito yata yun, no? Itong dulo pala, oh. So guys, bago lang nasunugan ulit. So maliit lang. Kakabilang. Ito. So guys, kinukuha na ulit ito. Yero.
Ay, bibenta ngayon sa junk. Pero maliit lang yung halos hindi nabura itong mga bahay dyan sa likod. Dito lang parte. Ito lang. Malaki rin po. Hanggang doon. Bakit na nasunog yun? Ilan sila sa evacuation center? 74. Yan, sa likod dyan. Ako lang, sunog ulit na. Bakit daw nasunog? Ano daw sanhi? Wala pa kasi, wala pang dahilan. Sige. Boss John! Kaya pala, kinakalakal na to. Ito, bagong pan ulit to. Hindi pa tapos yung demolition na sunog ulit. Kaya ngayon, nasunugan. Ito damay na nila. Pero may relocation din kayo dito, sir. Meron na rin natin. Mga na rin naman. Malaki po isa. Building talaga, no? Mapapansin mo dito, meron pang mga bahay na titira. Itong baba at saka dyan sa taas. Ito yung hindi pa na-demolish. Kung malala nyo, nung nagkaroon ng sunog nung last March, itong mga bahay, hindi nasama yan. Kumbaga nasa bungad sila. Ngayon, ito, kagabi lang, nagkaroon ulit ng sunog at inabutan ng 2 hours bago mapula yung apoy. So, nagtaka yung mga residente dito na sinadya daw, di ba? Kasi ilang araw na lang sila dito kasi may may deadline hanggang kailan sila dito kasi totally tatanggalin na itong mga bahay dito para magsimula na agad yung construction kasi meron ng artist perspective, nakikita mo naman yung building. I think more than 5 building ang gagawin. So yun po yun at ngayon inaalis yung mga debris. Kitang kita mo na yung lawak ko. Yung dating puno ng mga bahay, grabe ang pinagbago ngayon, no? Ang lawak ko. More than 40 years pala yung mga nakatira dito. Naabutan pa nila dati na palayan to. Wala pa yung mga building. Literal na parang bukid lang. Target nitong 4PH or Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ang maging zero informal settlers. Layunin nito ang gawing slum-free ang mga lungsod sa pamamagitan ng paglipat sa mga pamilya sa mas disente at ligtas na komunidad. So karamihan dito kabayan, mas gusto nila in-city housing project. Ibig sabihin, hindi itatapon sa malalayong lugar. Kung taga QC ka, taga Manila, taga Pasig, doon ka lang. Gawin nila dito, high-rise building na yan. Mas maganda kasi mas maraming mga units magagawa yan in a less space gagamitin sa lupa. So, mas efficient. So, karamihan ng mga unit dyan, usually 24 to 27 square meter.